أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Ang mga malaika, الرحيم. maliban lamang kung pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Kaya sabi nga ng mga anghel, ma ilma lana illa ma alamtana. Pangpitong jumla, sabi dito ng Allah subhanahu, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya. At walang sino mang makakakuha o makakaunawa, makakakomprehend ng kanyang kaalaman maliban lamang kung ito ay kanyang pahintulutan. Ito naman ay napi ng kaalaman ng mga maklukat, na ang kaalaman na kumpleto ay sa Allah lamang. At ang kaalaman na yan, na palatandaan ng pagiging pukara ng Bani Adam, na ang kalang kaalaman, nung isilang sila dito, talagang wala silang kaalaman. Sa pamagitan ng konting pag-aaral at pinagkaloob sa kalala subhanahu wa ta'ala, makakamit nilang ng kaalaman, konting kaalaman kung ito ay pagkaloob ng Allah subhanahu, illa bimasya. So dalawa ang akwal dito ng mga mupassirun. Sabi nila, una, na ang una dito ay yung kaalaman sa lahat ng nilikha ng kalangitan at kalupaan, na hindi maaring malaman ng Bani Adam o ng malaika at ng mga jin ang anumang uri ng kaalaman na nakalingid maliban sa ito ay pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, tungkol sa mga asma wa sifat at af'al at dat ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang kung ito ay kanyang ipagkaloob o pahintulutan. Ang konting kaalaman na pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kukunti lamang, ito ay dahil pa sa kanyang kapahintulutan. At ay paliwanag ko na mabuti sa tafsir. Sumunod na jumla, sabi rito ng Allah tabarak wa ta'ala, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ang kanyang kursi, wasi, ibig sabihin ng salitang wasi, literally, napakalawak o sakop lahat. Para bang yung, halimbawa, yung table, lalagyan mo siya ng mantil, ng takip. Ibig sabihin, natakpan niya lahat ang pitong kalangitan at pitong kalupaan. Na ang kalangitan na yan, samawati wal ard, nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na bawat palapag ay 500 years na travel. 500 taong paglalakbay. So, ibig sabihin, napakalawak ng pitong kalangitan at pitong kalupaan, pero siya ay kinover, tinakpan siya ng kursi. Na ibig sabihin, ang kursi talaga napakalaki. At confirm sa maraming mga hadith at atar na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kursi kumpara sa ars, ang kursi kumpara sa samawati wal ard, ang kalangitan at kalupaan ay nagmistula lamang isang maliit na bakal o singsing na hinagis sa napakalawak na disyerto. Ito yung kursi, napakalaki kumpara sa kalangitan at kalupaan. Kapag ikinumpara naman siya sa kursi, sa pinakamalaking nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinumpara ang kursi sa ars, diliit naman ang kursi. Dahil ang pinakamalaki Adam o akbar na likha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ars. Ayon sa mga sura, ayat sa Quran at saka hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang kanyang kursi, dito mismo nang galing yung salitang kursi. Kaya tinawag ito na ayatul kursi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng mga sahabat, ng mga ulama natin. Dahil nabanggit dito mismo ang kursi sa aya na ito. Ngayon, andito tayo sa masail ng kursi. Na paliwanag, ano ba ang tafsir talaga ng salitang kursi? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang kursi? Sa luga, ang ibig sabihin ng salitang kursi, literally talaga, upuan. Yan ang ibig sabihin ng salitang kursi. Na alam natin ngayon sa ating panahon, ito ay ginamit sa lumang panahon, lalo sa makabagong panahon. Ang ibig sabihin ng kursi, upuan. Ngayon, maraming paliwanag sa Ibn Kathir, may binanggit si Ibn Kathir na ars, iba pa mga mupassirun, ang ibig sabihin ng kursi ars. Sabi naman sa iba ring paliwanag ni Imam Ibn Kathir, ito ay kanyang opinion lamang. Sabi niya, ito ay ilm, at ito ay ayon sa mga ginader na mga tafsir at mga paliwanag ng mga ulama, na kung anong mga sanad na sahih na sanad, na ang kursi hindi siya ars, iba ang ars, katulad na nabanggit ating hadith, at hindi ibig sabihin ng salitang kursi ay ilm. Kaya sabihin nga natin, wasi'a kursiyu samawati wal ard. Halimbawa, gamitin natin yung salitang wasi'a, ibig sabihin doon na kung gamitin ang ilm, ang kanyang kaalaman ay sakop ang kalangitan at
Kaya lang ang kursi talaga dito, hindi yan ay rejected, o ibig sabihin, hindi tinatanggap ng majority ng mga ahlul ilm o mufassirun. Ngayon sa ating, lalong-lalo sa ating panahon, ginader o inipon nila lahat ang mga dalil kung ano ang ibig sabihin ng salitang kursi. Halimbawa, si Sheikh Uthaymeen rahimahullah sa kanyang paliwanag sa kanyang Aqidah al-Wasitiyah, sa volume 1 na Aqidah al-Wasitiyah, sa page 152, page 152 ng kanyang syar o tafsir o syar na Aqidah al-Wasitiyah, sabi niya dito, al-kursi, sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wal kursi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innahu mawdi' qadamay Allah azza wa jalla. Sabi ni Sheikh Sadi al-Sheikh, isa sa mga apo ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sa kanyang paliwanag din Aqidah al-Wasitiyah sa volume 1, sabi niya rin, mawdi' al-qadamain. Sheikh Khalil Harras, sa kanya, ibinigay niya rin dito ang kanyang paliwanag sa atar ni Abdullah ibn, sabi niya, mawdi' al-qadamain. Samahan to Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ito rin ang kanyang paliwanag, mawdi' al-qadamain. Sheikh Salih al-Fawzan rahimahullah, ito rin ang kanyang paliwanag, mawdi' al-qadamain. So, anong ibig sabihin ng mawdi' al-qadamain? Mawdi' literally, ang ibig sabihin sa salita ng mawdi' ay lalagyan o patungan. Ito ang literal na kahulugan ng salitang mawdi'. Lalagyan o patungan. Kadamay, ang ibig sabihin ng salitang kadamay, ng salitang kadam, ibig sabihin, alam natin, kuratul kadam, yung football, o kadam, ibig sabihin, paa. Kadame, ito na may mutanna, ito ay ibig sabihin dual o dalawa. Kaya kung tatagalugin ko ang translation ng mawdi' al-qadamay, lalagyan o patungan ng dalawang paa. Ito ang akwal o saying ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sabi nga rito ni Sheikh Uthaymeen sa kanyang ta'liq ng kanyang Aqidah al-Wasitiyah, rawahu Abdullah bin Imam Ahmad fi Kitab As-Sunnah. Sa Kitab As-Sunnah 586. Wa ibn Abi Shaybah fi Kitab Al-Ars page 61. Wa ibn Qusaymah fi Tauhid 248. Wal Hakim fil Mustadrak volume 2 282. Wa qala sahih ala syarti asy-syaykhain, ito ay sahih sa kondisyon ng dalawang imam na si Imam Al-Bukhari at si Imam Muslim. Wa wafaqa ad-Dahabi, at agreed si Imam ad-Dahabi sa kanyang investigation ng atar. Sabi ni Imam ad-Dahabi, ibig sabihin agreed siya na sahih ang sanad ng hadith o ng atar, hindi hadith, sabi ko atar. Rawahu Daraqutni fi Kitab As-Sifat, at ito rin ay narrated ni Imam ad-Daraqutni sa kanyang aklat na Sifat, page number 36. An Ibn Abbasin mawqupan alayhi, at ito ay mawquf kay Abdullah ibn Abbas. Ngayon, pupunta natin kung ano ibig sabihin sa salitang mawquf. Wa azzahu al-Haytami fi Majma' al-Sawaid, at ito ay pinalakas naman ni Imam al-Haytami sa kanyang Majma' al-Sawaid. Walit Tabarani kal rijaluhu rijal sahih. Sabi ni Imam at-Tabarani sa kanyang koleksyon ng hadith, sabi niya ang kanilang rijal, ang rijal sa sanad, ang mga tao sa sanad ng hadith sahih. Waqala al-Albani, ang ating imam sa ating panahon ngayon, ang leading na muhaddithin sa ating panahon, Sheikh Muhammad ibn Nasir al-Albani rahimahullah. Qala al-Albani fi Muqtasar al-Ulu sa page 45, sabi isnaduhu sahih. Sabi ni Sheikh al-Albani rahimahullah, wa rijaluhu kulluhum thiqat. At sabi pa ni Sheikh al-Albani rahimahullah, ang mga tao, ang mga nasa sanad lahat, sila ay thiqat, sila ay trustworthy na tao. So yan ang conclusion ng tinatawag nating atar. Ngayon, anong ibig sabihin ng salitang mawquf? Ito ngayon ang grading ng karamihan sa mga ulama, na ang atar na yan ay mawquf. Ano ang pagkakaiba ng atar sa hadith o sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pag sinabi nating atar, literal ibig sabihin ng salitang atar, bakas o yabag.
Ano ibig sabihin sa salitang atar? Bakas o yabag. Tayo ay nasa mustala ng hadith. Kasi gusto talaga natin makita ano ba talaga ang hukom sa sa salita ni Abdullah ibn Abbas. Yan ba talaga ay sahih? Yan ba talaga ay pwede natin kunin na ruling na tawagin natin ang kursi na maudi al-qadamay o kadamain. So ang atar, ibig sabihin ng atar, ito ay akwal ng mga salaf. Hindi ito salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi nga natin, ahlul hadith o hadith tsaka atar. Ang ibig sabihin, ito ay ang mga collection o ng mga saying ng mga salaf ng umma magmula sa mga sahaba, tabiin at ba'at tabiin o ang salaf ng umma. Yan ang ibig sabihin ng atar. Kaya sabi ko literally, bakas o yung mga yabag. At ang tinutuko dyan, yung mga collection ng kanilang mga saying at kanilang mga binigay sa ating aral. Katulad ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naipaliwanag natin ang ibig sabihin ng salitang hadith. Ngayon, ang hukom ng salit ng atar na yan ay mauqub. Anong ibig sabihin ng salitang mauqub? Ang hadith o ang atar, kapag ito ay galing talaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tawag diyan marfu. Marfu. Halimbawa, magmula kay ang narrator dito na binigay sa atin ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah sa kanya, at marami pang mga sanad na binigay sila dito, katulad na nabanggit ko ng mga kolektor ng hadith. Puntahan natin yung kay Sheikh Uthaymeen na paliwanag na ito ay collection ng anak ni Imam Ahmad na si Abdullah ibn Ahmad rahimahullah. Na ang collection niya mauqub kay Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. So kapag ang chain of narration ng hadith, halimbawa sabihin natin kay Abdullah, tapos sa kanyang tatay, tapos sa kanilang guro, sa tabiin, at saka tabiin hanggang sa sahaba, hanggang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tawag diyan marfu. Ibig sabihin ng salitang marfu literally rapa'a, elevated, napakataas. Rapa'a, nakataas. Tumaas talaga siya hanggang sa level na makarating talaga ang isnad, ang chain of narration sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, narinig talaga nila sa Propeta, o kaya naman narinig nila sa Propeta, o hadatta na talagang ito ay galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tinatawag nating marfu. Kaya karamihan sa Sahih at saka Hasan marfu. Tuloy-tuloy talaga ang chain. Kaya lang ang atar na ito ay mauqub. Mauqub. Ano ibig sabihin ng salitang mauqub? Ibig sabihin ng salitang mauqub literally nakatigil, nakatigil. Na ang pagtigil niya, tumigil lang siya sa kay Abdullah ibn Abbas. Hindi, walang sanad na nakarating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya itinawag na mauqub. So nakatigil siya, hindi siya marfu, siya ay mauqub. Ito ang pagiging mauqub niya ayon sa binigay nga nila Sheikh Al-Albani, Ad-Dahabi at lahat ng mga ulama ng hadith na hanggang kay Abdullah ibn Abbas talaga sigurado na may chain of narration na tuloy-tuloy, walang putol hanggang kay Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ngayon, ang mauqub, anong ibig sabihin ng salitang mauqub? Ito ay hanggang sa sahaba lamang. Minsan ang salita ng sahaba accepted o rejected. Lalong-lalo na kapag ang tinutukoy natin ay umur al-gaybiyah. Umur al-gaybiyah. Tungkol sa ansin. At ang pinag-uusapan natin dito ay umur al-gaybiyah. Minsan ang akwal o saying ng mga sahaba ridwanullahu alaihim ay hindi tinatanggap kapag ang pinag-uusapan o ang mas'ala ay umur al-gaybiyah, ansin. Ang Allah tabarak wa ta'ala, hindi natin nakikita. Kailangan talaga kapag i-describe natin siya na ang kanyang kadame ay nakapatong sa kursi, kailangan talagang sigurado tayo, minal kitab wa sunnah. O kung may atar man, talagang matibay ang atar na yan. So, ang mauqub na yan ay, ang dinidescribe ay tungkol sa umur ng ansin, mugaybayat o gaybiyah. So, kaya, maaring ito accepted o maaring rejected. Pangalawang mas'ala ng tinatawag nating mauqub. Minsan ang mauqub ito ay accepted o rejected kapag ang pinag-uusapan o ang mas'ala ay tungkol sa umur ng ahkam o ruling o batas, kung ito ba ay bawal o hindi.
Kasi ang dalawang yan, ang maaari lang, allowed lamang magpaliwanag sa atin ang Quran at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gaybiya, Quran, ang unseen, ang Quran o ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang tumatanggap ng wahi o ng revelation. Kaya ito ay kaya niyang ibigay sa atin impormasyon dahil galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang unseen. Pangalawang, yung tungkol sa halal at haram, ito ba ay haram, ito ba ay halal? Ang propeta lamang ang pinagpalooban Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng tasri o permission na ito ay bawal at hindi bawal. Dahil siya ay tumatanggap ng revelation. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang unang-una talaga nagbibigay ng batas at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagapagkumbay ng batas. Na kung ang hadith na yan ay sahih. Ngayon, ang final o conclusion ng mga ulama tungkol dito sa Mawdi' al-Qadamain. Lahat na nabanggit natin ng mga ulama, lalo sa ating panahon ngayon, na ang hadith o atar na ito ay hukum rape. Hukum rape. Siya ay maukup, kaya lang ang kanyang ruling, ang kanyang desisyon ay marfu. Marfu. Ibig sabihin, ang kanyang judgment ay elevated. Elevated. So, ibig sabihin, na-reach niya ang na ito ay manggagaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sa agreement ng mga ulama ng sunnah. Ulama ng sunnah. Walang ulama ng sunnah, ng hadith, sa kanang akida na kumukontra sa, dahil ang nagsasalita dito ay nagpapaliwanag si Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kaya ang conclusion ng nito ay hukum marfu. Ibig sabihin, ang kanyang judgment o ang kanyang desisyon ay marfu. Dahil ang sahaba ridwanallahu alaihim hindi nagsasalita ng tungkol sa unseen kapag hindi ito galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi sila nagbibigay ng desisyon tungkol sa ahkam o sa batas kapag hindi ito galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban lamang kung ang hasanad ay may problema. Kaya lang ang sanad papunta kay Abdullah bin Abbas ay talagang ibig sabihin na katulad ng binasa ko sa inyo ngayon. Katulad ng binasa ko sa inyo. Kaya yan ang conclusion natin na ibig sabihin. Kaya lang, sabi nga natin, ang pinakamaganda pa rin palagi sa isang Muslim na gamitin natin ang terminology sa kitab at saka sa sunnah o sa atar ng mga sahaba ridwanallahu alaihim na kadamay. Kadamay. Mutanna, ibig sabihin kadamay. Dalawang paa. Kaya lang, mas maganda pa rin para tiniin natin yung Arabic hanggat maaari. At tayo naman mga Muslim, naintindihan naman natin yan. Naintindihan. Kaya lang, siyempre, para maintindihan ng tao, pwede natin gamitin niya sa pagpapaliwanag. Minsan sa mga awam na tao na nakukompuse na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ang masala na yan, sila ay nakukompuse. Pero ito ang ibig sabihin, banggitin ko, mula kay Sheikh Ibrahim As-Sheikh na dating mufti na Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Abdul Rahman As-Saidi, isa sa mga mufassir at ulama na akida at hadith, Samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Al-Allama Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, Al-Allama Sheikh Salih Al-Fawzan, Al-Allama Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidahullah, isa sa mga ulama ng hadith sa Madina, Sheikh Muhammad Nasir Uddin Al-Albani rahimahullah, at Sheikh Salih Al-Sheikh, isa sa mga wasir, isa sa mga ulama ng Saudi Arabia, at iba pang mga ulama. At ang mga ulama na yan ay talaga hindi basta-bastang ulama ang binanggit ko sa inyo na sila ay napakaingat nila sa sila ay muhakkikun. Sila ay muhakkikun. So kaya yan ang natin, yan ang desisyon ng mga ulama ng sunnah, ahlus sunnati wal jamaa, agreed. Katis yung nakalipas si Sheikh Khalil Harras, yung sinasabi ko sa inyo na isa sa pinaka na paliwanag ng Aqida al-Wasitiyah, Sheikh Khalil Harras. Yan din ang kanyang paliwanag sa kursi. So yan ang mas'ala ng kursi. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nangasiwa ng kalangitan at kalupaan, siya nangangalaga nito at hindi siya napapagod, nahihirapan o namumroblema sa pamagitan ng bakit kumpleto ang kanyang kudra, ang kanyang kuwa, at saka dahil sa kanyang rahma, sa kanyang mga kalp, talagang ito ay kanyang pinanatili na pangalagaan na wala sino mang mangangasiwa ng kanyang mga nilikha na yan. Wa huwal aliyyul azim. Ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang hulo na nabanggit sa Quran, Ar-Rahman alal arsi istawa, base sa mga napakarami mga evidence sa Quran, sa Sunnah, sa Fitra, sa Akil, at saka sa iba pang mga dalil na ibinigay sa atin sa pagpapaliwanag ng highness o tinatawag natin kataas-taasan Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya dito dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili sa Ayat al-Kursi na kung paano niya dinescribe ang kanyang sarili at kung paano siya dinescribe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung ano ang pag-intindi ng mga sahaba ridwanallahu alaihim, doon lamang tayo. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.